Sabay naming nagising ng kapatid ko ang dalawang sistema. Ang isa ay sistema ng pagbura, na gumagamit ng lakas, upang burahin ang lahat. At ang isa naman ay sistema ng pag-imbak na may espasyo. Bilang kuya, naaawa ako sa kapatid ko. Dahil mahina ang katawan niya mula pagkabata. Pinili ko ang sistema ng pagbura na mauubos ang lakas. Ang kapatid ko naman ay pumili ng sistema ng pag-imbak. Ngunit makalipas ang isang linggo, dumating ang katapusan ng mundo. Nagngangalit ang matinding lamig at mga zombie. Gamit ang sistema ng pagbura, desperado kong binura ang mga zombie. At naging bayani ng lungsod agad. Samantala, ang kapatid ko ay naging tagapamahala lamang ng bodega sa likuran. Sa isang pag-atake ng mga zombie, nasugatan ako ng malubha at bumagsak. Kailangan ko ng mga supply para mabuhay. Ngunit natuklasan ko na ikinandado ng kapatid ko ang safe house. Tahimik niya akong tiningnan at sinabi, "Bakit ikaw ang naging bayani? At ako ay tagapamahala lamang ng bodega." Nang muling imulat ko ang aking mga mata, ang kapatid ko ay naunang pumili ng sistema ng pagbura. Alam ko na siya rin ay nabuhay muli. Umiti ako. Hindi niya alam ang halaga ng sistema ng pagbura. Ang paggamit ng sistema ng pagbura ay mauubos ang maraming lakas. Kahit na may matibay na katawan. Pagkatapos gamitin ay manghihina na parang may malubhang sakit. At siya na isang marupok na binibining hindi makapagbukas ng takip ng bote. Malamang ay mahihiga sa kama pagkatapos ng isang beses na paggamit. Noong araw na yon, nang imulat ko ang aking mga mata, narinig ko ang kapatid ko na nagsabi, "Kuya, gusto ko ang pula." Parang batang natatakot na agawan ng laruan. Mabilis niyang inabot ang kanang sistema ng pagbura. Sa sandaling hinawakan ng daliri ang pulang ikon. Lumitaw ang isang galak ng ngiti sa kanyang mukha. Sa buhay na ito, ako na ang magiging bayani na pinagpipitaganan. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Ang kanyang mata ay puno ng pagmamalaki at paghamak. "Ah, ang bobong kuya. Hindi mo pa alam. Ang pinakamalakas na kakayahan ay naagaw ko na. Sa buhay na ito, ikaw na ang hihingi ng tulong sa akin." Dahan-dahan akong naglakad patungo sa inabandonang sistema ng pag-imbak. "Jessa, sigurado ka bang pipiliin mo yon? Iyon ay parang uri ng labanan. Magiging napakahirap." Kapag nakuha ni Jessa Santos ang banal na sandata, siya ay nasa sukdulan ng pagmamataas. Inayos niya ang kanyang buhok. Nagkunwaring marunong umunawa. "Kuya, naisip ko na rin. Mula pagkabata hanggang ngayon, ikaw ang nagprotekta sa akin. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magprotekta sa iyo. Ang marurumi at mahihirap na gawaing patayan. Ako na ang bahala. Ang ginto ay malamang isang imbakan lang. Bagay sa iyo. Ikaw na ganitong maingat na tao. Ikaw na lang ang bahala sa logistic. Protektahan mo ako." Napangiti ako ng malamig sa isip. Gusto mo rin akong gawing kasangkapan. At sipsipin ang halaga ko tulad ng pagprotekta mo sa akin noong nakaraang buhay. Hindi ko na siya pinansin. Iniabot ko ang daliri at marahang hinawakan ang gintong simbolo sa harap. Pagkatapos, isang mainit na gintong ilaw ang biglang pumalibot sa akin. Matagumpay na nakakabit ang sistema, Host Benji Santos, kakayahan, walang limitasyong pag-imbak. Baitang 167 oras na lang bago dumating ang katapusan ng mundo. 59 minuto. Samantala, si Jessa Santos na matagumpay nang nakakabit ay puno ng kagalakan. Ikinakaway ang kanyang braso sa hangin. Agad na nawala ang kristal na ashtray sa mesa. Namutla ang mukha ni Jessa Santos. Hinawakan ang kanyang dibdib at huminga. Ngunit bigla namang nagpakitang gilas ng labis na galak. Totoo talaga. Nasa akin na ang kapangyarihang iyon. Lumingon siya sa akin. Wala na sa kanyang mga mata ang dating pagtitiwala. Kundi tahasang pagmamataas, kuya. Medyo pagod ako. Kunin mo ako ng tubig. At ibigay mo sa akin ang bank card na iniwan ni nanay at tatay. Lalabas ako at bibili ng ilang bagay. Maghahanda. Ang tono ay para bang nag-uutos sa isang alipin. Tiningnan ko ang sarili kong kapatid na nagtulak sa akin sa bangin noong nakaraang buhay. Dahan-dahang bumitaw ng isang salita. "Layas." Tumigil ang hangin sa sandaling iyon. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Jessa Santos. Inakala niya pa na mali ang kanyang narinig. Mula pagkabata hanggang ngayon, lagi kong sinusunod ang lahat ng kanyang gusto, kuya. Ano ang sinabi mo kanina? Nagagalit ka pa ba dahil kinuha ko ang pulang sistema? Pero ginawa ko ito para protektahan ka rin. Sinabi kong lumayas ka. Tumayo ako. Tumingin ako pababa kay Jessa Santos. At ito ang aking bahay. Ang titulo ng lupa ay nasa pangalan ko. Mayroon kang 10 minuto para mag-empake ng iyong mga gamit. Lumayas ka rito. Baliw ka ba? Hindi na napigilan ni Jessa Santos ang kanyang pagpapanggap. Ito ang bahay ng ating mga magulang. Bakit mo ako pinalayas? At ngayon ay nagising na ako na may pinakamalakas na kakayahan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Darating na ang katapusan ng mundo. Ako lang ang makakaprotekta sa'yo. Ngayon ay ginagalit mo ako. Kapag humingi ka ng tulong sa akin, hindi kita tutulungan. Masyado siyang may tiwala sa sarili. Akala niya ay parang dati pa rin akong magpapakumbaba sa kanya. Umiti ako at dahan-dahang lumapit kay Jessa Santos. Hanggang sa siya ay nasa sulok na. Pinakamalakas na kakayahan.
Bigla kong hinampas ang kamao sa pader malapit sa tenga ni Jessa Santos. Sa isang malakas na putok, nagsisigaw si Jessa Santos sa takot. Yumuko siya at nagtago. Ang tinatawag mong kakayahan ay ang pagpapawala ng iyong mga sirang damit. Nakalimutan mo ba ang iyong kakayahan? Pwede lang magpawala, hindi makalikha ng pagkain. Pagkalipas ng 7 araw, bababa ang temperatura sa -60 degrees. Walang pagkain o damit. Kahit mawala mo ang buong gusali, mamamatay ka pa rin sa lamig at gutom. Nanginginig si Jessa Santos. Totoo namang hindi niya ito inisip. Ngunit agad niyang itinaas ang leeg at sumigaw. Ano naman? Pwede akong mangagaw. Sino man ang hindi magbigay sa akin ng gamit, papawalain ko sila. Ikaw naman, anong silbi ng pag-iingat ng isang lumang bodega? Sa huli, ikaw pa rin ang aasa sa akin, di ba? Sana swertehin ka. Tamad na akong makipagtalo pa sa kanya. Naglakad ako patungo sa pintuan. Binuksan ko ito ng malakas. Ngayon, lumayas ka agad. Kung hindi, tatawag ako ng gwardiya para kalagkarin ka palabas. Huwag mong kalimutan. Ngayon, lipunan pa rin tayo ng batas. Pagpasok ng walang pahintulot sa bahay, pwede akong tumawag ng pulis. Si Jessa Santos ay nakatingin sa aking matigas na likod. Ang puot sa kanyang mga mata ay halos umapaw. Mabuti talaga. Dahil ganito kakawalang awa. Huwag mong sisihin ang aking kawalang katarungan. Kapag dumating na ang katapusan ng mundo, makikita kitang may dalang mga basura. Paano ka hihingi ng tulong sa akin? Benji Santos. Huwag kang magsisi. Si Jessa Santos ay sumugod sa silid. Nagmamadaling nilagay sa kahon. Ilang damit at alahas. Kinalagkad ang maleta. Galit na lumabas ng pinto. Bago umalis, tiningnan niya ako ng matalim. Sa buhay na ito, gagawin kitang mamatay na parang aso sa harap ko. Mabigat na sumara ang pinto. Sumandal ako sa pinto. Mahaba akong bumuntong hininga. Natapos na ang unang hakbang ng paghihiwalay. Sa sandaling ito, ang traidor na handang manaksak sa likod. Sa wakas, makakilos na ako ng malaya. Makipaglaban ng malakihan. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono at tiningnan. Oras. -15 ng Enero 2026, 10:10 ng umaga. May 7 araw pa bago dumating ang pari. Inilagay ko sa internet ang bahay na nagkakahalaga ng mga 8 milyon. Ibinibenta na may 20% na diskwento. Kasama ang mana mula sa mga magulang. Mga 11 milyon. Gusto kong gumawa ng kuta na kayang tumagal sa sobrang lamig na -70 degrees. At kayang pigilan ang pag-atake ng mga zombie. Kailangan ding mag-imbak ng mga gamit na sapat para sa isang tao sa ilang henerasyon. Ang perang ito ay hindi sapat kahit pambayad sa maliit na bagay. Pagkatapos, tumawag ako sa bangko. Isinangla ko ang lahat ng bahagi ng kumpanya at ang kasalukuyang bahay. At tumawag sa ilang pribadong nagpapautang. Pagkatapos, inubos ko ang lahat ng online lending platforms at credit cards. Para akong isang baliw na sugarol. Sa isang maikling hapon, ang aking liquid assets ay umabot na sa 16 na milyon. Sapat na. Sa pagtingin sa nakakabulag na mga numero sa bank account ko, wala akong kahit anong pagkabahala. Isang pakiramdam lamang ng pagkaapurahan. Ang nauna ay basurang papel. Tanging ang pagpapalit sa pisikal na yaman ay praktikal. Minamaneho ko ang hindi ko pa nabebentang sasakyan patungo sa labas ng bayan. Malinaw ang aking layunin. Inabando ng cold chain logistics park sa kanlurang labas. Dati iyon ang pinakamalaking cold storage base sa buong lungsod. Kalaunan ay inabando na ito dahil tumakas ang may-ari kasama ang pera. Ang lugar na iyon ay liblib. Ang paligid ay bukas na lupain. Madaling depensahan at mahirap salakayin. Noong nakaraang buhay, ito ay inookupahan ng isang gang. Naging isa sa mga pinakamalaking base ng mga nakaligtas sa huling yugto. Sa buhay na ito, akin na ito. Natagpuan ko ang matandang tagapagbantay ng lugar. Diretso kong inihagis ang 20,000 piso na cash. Sinabi sa kanyang gusto kong rentahan ito ng kalahating buwan para sa isang nakakatakot na escape room. Pag-aayos ng lugar. At walang kontrata. Ang susi lang. Nakatingin sa makapal na tambak ng pulang pera. Tumatawa ang matanda halos matanggal ang pustiso. Walang sabi-sabing ibinigay ang susi. Sa sandaling makuha ang susi, ako ay naglock ng pintuan. Pumasok ako sa malaking underground cold storage. Kahit na ito ay inabandona ng 2 taon. Dahil nasa 10 metro sa ilalim ng lupa. Ito ay malamig at mamasa-masa pa rin. Ang lawak ay mga 3,000 metro kwadrado. Taas ng kisem ay 8 metro. Sin-scan ng sistema ang kasalukuyang espasyo. Sa isip ko ay bumulong. Natapos na ang pag-scan. Natagpuan ang semi-enclosed underground space na maaaring i-convert sa safe house. Kung bubuksan ang pangunahing kondisyon. Pagkatapos i-anchor ang espasyo. Ang espasyong ito ay magsisilbing transit point ng mga materyales sa totoong mundo. Maaari mong anumang oras gamitin ang isip upang direktang ilipat ang mga materyales mula sa labas patungo dito. O ilabas ang mga materyales mula sa system space dito. Na-anchor na ang lugar. Susunod ay punuin ito. Diretso akong nagmaneho papunta sa pinakamalaking wholesale market ng agrikultura sa lungsod.
Bumili ng mga supply ng sobra-sobra. Ang aking labis na pagbili ay nagdulot ng kaguluhan sa buong wholesale market. Isang misteryosong binata na tila nag-wholesale ng mga paninda. Kahit na nakakuha ng atensyon ng administrasyon ng pamilihan. Pero handa na ako ng paliwanag. Sinabi ko sa kanila, ito ay para sa ilang malalaking minahan sa malalayong bundok. Para sa taunang imbakan ng mga supply. At malapit ng isara ang mga bundok. Dapat makumpleto sa mga araw na ito. Sa panahong ito na pera ang nagbubukas ng daan. Basta't sapat ang pera. Kahit gaano ka-absurd ang dahilan. May tutulong sa iyong paikutin ito. Pagdating ng gabi, ang unang batch ng mga truck na puno ng mga supply ay pumasok sa inabandunang pabrika sa kanlurang labas. Nang matapos ang lahat ng manggagawa sa pagbaba ng kargada at umalis, muli kong ikinandado ang bakal na pinto. Sa loob ng malaking malamig na bodega ay nagtambak ang mga supply na parang isang bundok. Lumapit ako sa harap ng bundok ng bigas na may taas na 5 metro. Itinaas ko ang aking palad. Ikit sa pinakamababang sako ng bigas at kunin. Pagkatapos, ang tambak na 50 toneladang bigas sa harapan. Agad na naglaho sa ere. Pumikit ako. Sumisid ang aking kamalayan sa espasyo ng sistema. Nakita ko sa walang hanggan na puting espasyo. Ang 50 toneladang bigas ay tahimik na nakalutang sa hangin. Pinapanatili ang hugis ng tambak kanina. Dito, ang oras ay walang galaw. Kahit na lumipas ang 100 taon. Ang bigas na ito ay niluto at ang tekstura ay kasiyasya sa puso. Hindi ko napigilan ang isang mahinang ungol. Ang ganitong pakiramdam ng paglalagay ng lahat sa iyong pag-aari. Ang kilig ng pagkontrol sa lahat. Ito ay talagang nakakahumaling. Ngunit ito ay simula pa lamang. Matinding lamig na -60 degrees. Walang pinagmulan ng init. Ang mga pagkain ito ay nagyelong matigas na bato. Bumili ako ng 1,000 toneladang anthracite na carbon mula sa isang kaibigan. Diesel, solar panel, at generator. 7 araw na lang. Hindi lamang ako kailangang mag-imbak ng sapat na pagkain para sa 10 buhay sa cold storage na ito, kundi gawin itong isang patuloy na temperatura na kuta na kahit isang nuclear na bomba ay hindi masisira. Sa sandaling iyon, may dumating na mensahe sa telepono. Ang nagpadala ay si Jessa Santos. Ang laman ay isang larawan. Sa larawan, siya at ang kanyang nakatatandang si Carlo Reyes ay nakaupo sa isang marangyang French restaurant. Kaawang kapatid pagkatapos mapalayas ng bahay. Makakakain na lang ng instant noodles. Ako at ang aking nakatatanda ay nagdiriwang ng aming bagong buhay. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, baka isipin kong bigyan ka ng isang piraso ng tinapay. Tinitigan ko ang screen. Isang ngiting may panunuya ang pumunit sa aking mga labi. Kain ka, kumain ka ng marami. Ito na ang huling hapunan niyo sa buhay na matatawag na pagkain ng tao. Nagtype ako ng 2 salita bilang sagot. Magsuot pa kayo. Tapos blinak ko siya at pinatay ang telepono. Nakatayo ako sa hanging Iron Bridge Corridor ng ikalawang palapag. Dose-dosenang manggagawa ang parang langgam. Naabala sa loob ng tiyan ng bakal na halimaw na ito. Boss, sobra naman yata ang hinihingi mo. Ang nagsalita ay si Mang Tonyo. Dati siyang pinakamagaling na kontratista sa konstruksyon. Ngayon, habang tinitingnan ang masalimuot na plano, parang may TV ang mukha ni Mang Tonyo. Lagyan ng 50 cm na kapal ng aviation-grade aerogel insulation ang buong bahay. At sa ibabaw nito, maglagay pa ng 2 patong. Na 20 na bulletproof steel plate. Ang spec na ito, para ba sa atomic bomb o para kay Godzilla? At gusto mong isara lahat ng original na vent. 2 lamang ang iiwan. Na may nuclear, biological, at chemical filter na intake. Pinunasan ni Mang Tonyo ang pawis sa kanyang noo. Boss, hindi maliit ang halaga ng proyektong ito. Naipadala na ang pera sa account mo. 500 milyon na advance payment. Gusto kong matapos sa loob ng 3 araw. Lahat ng materyales ay dapat nasa stock. Kung walang stock, kunin sa ibang construction site. Babayaran ko ng triple ang presyo. Tumalikod ako at tinitigan ang mga mata ni Mang Tonyo. Isa lang ang patakaran. Huwag magtanong, huwag kumuha ng litrato. Huwag mag-post sa social media. Pagkatapos ng trabaho, bibigyan pa kita ng 200 milyon pambayad sa katahimikan. Biglang gumalaw ang lalamunan ni Mang Tonyo, 700 milyon. Ito ay katumbas ng 2 taon niyang kita dati, sige na. Boss, para ka ng aking tunay na ama, dahil napakabuti mo. Sasabihin ko na rin ang aking salita. Kung hindi matapos ang proyekto pagkalipas ng 3 araw, puputulin ko ang ulo ko at ipapasipa ko sa iyo bilang bola. Habang pinapanood ang likuran ni Mang Tonyo na tila binuhusan ng energy, wala akong naramdaman. Wala akong anumang pag-aalinlangan. Hindi lang isang kanlungan ang gusto kong itayo. Ito ay isang ekosistema na hiwalay sa katapusan ng mundo. Naglakad patungo sa sulok ng pabrika. Doon ay nakasalansan ang mga bagong dating na espesyal na kargamento. Ang malalaking kahon na gawa sa kahoy ay binubuksan. Nakakita ng maitim na metal na kinang sa loob. Hindi ito ordinaryong bakal, kundi nakuha sa pamamagitan ng espesyal na paraan. High voltage na grid generator at military grade na explosion-proof glass. Sa simula ng katapusan ng mundo, ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga zombie, kundi ang puso ng tao.
Kapag ang gutom at lamig ay ginawang mga hayop ang tao. Inipon ng sistema ang lahat ng mga materyales sa konstruksyon. Pagkatapos ay ginawa ang space adjustment ayon sa posisyon ng blueprint. Samantalang ang mga manggagawa ay nag-aalmusal. Hinawakan ko ang mabibigat na explosion-proof glass. Ang 10-10 toneladang kargamento ay biglang nawala. Pagkatapos, sa ilalim ng tumpak na kontrol ng sistema. Walang patid na na-embed sa posisyon ng skylight sa bubong ng pabrika. Nang umalis ang huling engineering vehicle, unti-unting nagsara ang malaking bakal na pinto. Nakatayo sa gitna ng kuta ng bakal na ganap na pag-aari ko. Tingin sa silid na puno ng mga salansan ng mga materyales, hindi pa sapat. Malayong hindi sapat. Tumingin ako sa cellphone. Ang natitira ay wala pang 500,000. Ang kakayahan sa pagbili sa pamamagitan ng lehitimong paraan ay naubos na. Susunod ay ang gabi ng zero-cost shopping. Donggang Bonded Logistics Center, 2:00 ng umaga. Ito ang pinakamalaking distribution center ng imports at exports sa lungsod. Libo-libong container ang nakasalansan na parang mga bloke sa pier. Naglalaman ng mga top-tier na materyales na dinala mula sa buong mundo. Sa gabing ito, halos naubos ko ang kalahati ng high-value warehouses ng bonded area. Hanggang sa may bahagyang sakit sa aking utak. Iyon ay babala ng sobrang paggamit ng mental energy. Wala akong magawa kundi huminto kahit na gusto ko pang magpatuloy. Habang naghahanda akong umalis, biglang may mainay na tunog ng makina na sumira sa katahimikan ng gabi. Ilang itim na modified SUV ang sumugod sa port. Huminto sa harap ng isang nakatagong warehouse na malapit. Bumukas ang pinto, bumaba. Mahigit 12 taong may tatoo, ang pinuno ay isang kalbo. Sumisigaw sa mga tauhan na mag-ayos ng mga gamit. Bilisan nyo, sabi ni Boss Long. Ang kargamentong ito ay kailangang ihatid ngayong gabi. Sa mga nakaraang araw, mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad. Ang mga kahon na dala-dala nila ay may maliwanag na danger sign. Pumikit ako at inactivate ang long-range scan ng sistema. Resulta ng scan. Unit na paputok, detonator, industrial ammonium nitrate, mga armas. Nawalan ako ng tibok ng puso. Ang taguan ng Black Sun Gang. Sa pagtingin sa mga Ryugi na hindi lang pumuputok sa mga zombie, kundi kayang sirain ang anumang depensa. Dinilaan ko ang aking mga labi. Para itong isang regalong dumating mismo sa akin. Kapag nakuha ko ang mga pampasabog na ito, magkakaroon na ako ng aking huling alas. Dahil nagkataon lang. Pasensya na. Palihim kong ginamit ang katangian ng system space. At pumunta sa likuran ng bodega. Ipinatong ko ang kamay sa manipis na pader na yero ng bodega. Ang distansyang ito ay nasa saklaw ng pagkolekta ng system. I-lock ng system ang lahat ng pampasabog sa loob ng bodega at kolektahin lahat. Ang mga tauhan na nagbubuhat sa loob ay nakaramdam ng parang may kumislap sa kanilang mga mata. Ang mga kahon na kanina ay mabigat pa. Biglang nawala. Biglang natahimik ang hangin. 14 na malalaking lalaki mula sa gang ang nanatili sa posisyong nagbubuhat. Hawak-hawak ang hangin. Nagtitinginan ang mga mata. Ano, nasaan ang mga kahon? Multo na yata. Dragon Boss, masama ang balita. Nawala ang lahat ng paninda. Tumakbo ang kalbong pinuno. Habang tinitingnan ang walang laman na bodega. Ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa galit ay naging takot. Hanggang sa pagdududa sa sarili. Sino ang may gawa nito? Lumabas ka at harapin mo ako. Binunot niya ang kanyang baril. At inugoy-ugoy ito ng baliw sa hangin. Samantala, sinamantala ko ang kabuluhan. At umakyat sa pader ng daungan. Nawala sa dilim ng gabi. 24 oras na natitira. Ang huling araw, ang lungsod ay maingay pa rin. Walang nakakaalam. Na ito na ang huling sinag ng lumang mundo. Naglabas ang Weather Bureau ng blue warning para sa malamig na panahon. Inaasahang bababa ang temperatura ng 0 hanggang 15 degrees bukas. Walang nagbigay pansin. Sa tingin nila, magsusuot lang ng mas makapal na damit. Hindi na ako lumabas. Nanatili ako sa kuta sa kanlurang labas para sa huling pagsusuri. Lahat ng pinto at bintana ay hinang na. Tanging ang pangunahing pasukan na lamang ang naiwan. Binuksan ko ang aking telepono. Huling sulyap sa aking timeline. 1 oras na ang nakalipas mula nang mag-post si Jessa Santos. Kahit darating na ang taglamig, mainit pa rin ang puso. Salamat sa sorpresang ibinigay ng senior. May pag-asa ang kinabukasan. Ikaw na lang, hawakan mo ang pera mong bulok hanggang sa mabulok ka. Napatawa ako. Ngiting sobrang saya. Nag-like ako. At nagkomento sa ibaba. Tamasa mo na ang huling hangin na ito. Sa lalong madaling panahon, magiging mainit ang lahat. Sa sandaling iyon, biglang tumigil ang dating mahinang pag-ulan sa labas ng bintana. Kasunod, isang yelong kasing laki ng bola ng pingpong. Bumagsak ng malakas sa salamin na pananggalang. Kasunod ang ikalawa. Ang ikatlong yelo ay bumuhos na parang bala. Kasunod nito ang malakas na hangin. Nagsimulang bumagsak ng husto ang temperatura. May lumabas na emergency na balita sa screen ng telepono. Bigla ang pagsasahimpapawid. Dahil sa sobrang lakas ng polar vortex. Babawasan ng 50 degrees ang pandaigdigang temperatura sa loob ng 3 oras.
Mauwi na ang lahat ng mamamayan ngayon din. Umuwi na agad. Hindi ito ehersisyo. Dumating na ang katapusan ng mundo. 10 minuto lamang. Nagbago na ang kulay ng mundo sa labas. Ang kalsada ay biglang natakpan ng makapal na itim na yelo. Mahigit 10 sasakyan ang nagbanggaan. Biglang nagliyab ang apoy. Ngunit bago pa kumalat ang apoy, napigilan ito ng sobrang lamig ng hangin. Naging kakaibang nagyelong estado. Ang mga tao sa loob ng sasakyan ay natakot at gustong tumakas sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto. Ngunit ang mga pinto ay nagyelo na. May sumira ng bintana at lumabas. Sa sandaling makalanghap ng hangin sa labas. Parang naubos ang init ng katawan. Biglang nanigas ang kilos. Ang ekspresyong takot sa mukha ay nanatili. Naging mga buhay na estatwa ng yelo. Ang termometro sa loob ay nagpapakita. Ang temperatura sa labas ay bumaba na sa -30 degrees. At patuloy na bumababa sa bilis na 1 degree bawat minuto. Samantalang ang temperatura sa loob ng safe house ay pare-pareho sa 24 degree. Hinubad ko ang aking jacket. Suot lamang ang isang manipis na shirt. Isinubo ko ang isang piraso ng mainit na Wagyu beef, komportable. Samantala, sa isang mamahaling apartment sa sentro ng lungsod. Ang lamig. Anong nangyayari? Bakit tumigil ang pag-init? Si Jessa Santos ay binalot ang sarili sa bagong biniling kumot na cashmere. Nanginginig pa rin sa lamig. Kanina lamang. Ang buong sistema ng pag-init ng komunidad ay nasira dahil sa pagsabog ng tubo. Ang temperatura sa loob ng silid ay bumaba sa -5 degree. Bagaman hindi pa ito nakamamatay. Ngunit para sa layaw na si Jessa Santos, impyerno na ito. Kuya, mag-isip ka ng paraan. Namamatay kami sa lamig. Tinulak niya si Carlo Reyes na nasa tabi niya. Si Carlo Reyes ay sobra ring giniginaw. Siya ay baliw na isinusuot ang lahat ng kanyang damit. Tigil na. Malamig din ako. Ang demonyong panahon na ito, paano biglang nagbago? Maghanap agad ng pampainit. Ang mga pampainit ay nasa kahong iyon. Itinuro ni Jessa Santos ang sulok. Nagmamadali silang dalawa na naghanap. Ngunit natagpuan na wala pang 10 piraso ang natitira. Pampainit. Ito ay hindi tatagal sa gabing ito. Tama. Iyong kuya. Ang iyong kuya ay mayaman, di ba? Tiyak na siya ay nakatira sa malaking hotel. O bumili ng kagamitan sa pag-init. Tawagan mo siya agad. Si Jessa Santos ay parang nakahawak ng isang lifeline. Nanginginig, kinuha niya ang kanyang telepono. Dinyal ang aking numero. Paumanhin. Ang subscriber na yung dinyal ay naka-off. Tangina, galit na inihagis ni Jessa Santos ang telepono sa sopa. Ang bastardong ito ay naglakas loob na patayin ang kanyang telepono. Huwag kang magpanik, huwag kang magpanik. Kumislap ang mga mata ni Carlo Reyes. Naalala ko na ngayon. Dati, nakita ko ang iyong kuya sa South City Wholesale Market. Malayo ako. Ngunit narinig niyang paulit-ulit niyang binabanggit. May pabrika pa sa kanlurang labas. At may isang abandonadong pabrika doon. Sa ganitong oras, tiyak na nagtatago siya roon. Hahanapin natin siya. Ngayon, napakalakas ng nyebe sa labas. Si Jessa ay tumingin sa nakakatakot na bagyo ng nyebe sa labas ng bintana. Nag-atubiling umalis. Ang hindi pumunta ay kamatayan. Hindi titigil ang nyebe sa loob ng ilang sandali. Makalipas ang ilang oras, pati mga tubo ng tubig sa bahay ay magyelo at sasabog. May kotse tayo. May aircon ang kotse. Hanggat mahanap mo ang kapatid mo. Sa iyong sistema at utak ko, hindi ba natin siya kayang supilin? Sa oras na yon, ang kanyang mga gamit ay magiging ating kasakiman. Tinalo ng takot. Nagbalot ang dalawa ng lahat ng damit. Nahihirapang bumaba ng hagdan. Sumakay sa kotse. Inandar ang sasakyan. Nang umihip ang mainit na hangin, parehong napahinga sila. Pumunta sa kanlurang labas. Nagliwanag ang isang mabangis na liwanag sa mga mata ni Jessa. Kapag nakita ko na si Benji Santos, tiyak na ipapaluhod ko siya sa niebe at magpapasori sa akin. Hihingi ng tawad sa kanyang dating pagiging bastos. Samantala, sa kanlurang labas, nakatitig ako sa isang sulok ng monitor. Doon, ilang asong gala ay nagsisiksikan at nanginginig. Biglang nagspasm ang katawan ng isa sa kanila. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-umapaw ng dugo at naging pula. Isang malagim na sigaw na hindi parang hayop ang umalingaw-ngaw sa ilang. Ang asong iyon na naging zombie ay biglang sumugod sa kasamang aso. Tumalsik ang dugo sa niebe. Agad na nag-ising na pulang kristal. Hindi ito ordinaryong virus. Ito ay lamig, gutom at basang lason. Hindi sila natatakot sa lamig. Sa katunayan, mas lalo silang nasasabik kapag malamig. Inihulog ko ang aking kutsara. Dumating na sa wakas. Tumayo ako at lumapit sa control panel. Pinindot ko ang pulang buttons. Inactivate ang first level combat defense mode. Agad na nag-energize ang high-voltage electric fence ng unang depensa sa labas ng pabrika. Ang mga asul na spark ay naglalagablab sa gitna ng bagyo ng niebe. Itinaas ko ang aking baso ng red wine. Isang toast ang aking ginawa sa bagyong niebe sa monitor. Maligayang pagdating sa impyerno. Aking mga panauhin. Ang bagyong niebe sa kanlurang labas ay naging isang puting sakuna. Kulang sa 5 metro ang kakayahang makakita. Isang puting gilri na 5. Parang isang lasing.
Sa kalsadang may kalahating metrong nyebe, nagpupumilit. Bakit hindi pa tayo dumarating? Hindi ba sinabi mong 20 kilometro lang? Nakaupo si Jessa Santos sa upuan ng pasahero. Binalot ng 2 kumot na pababa. Gayunpaman, nanginginig pa rin ang kanyang mga ngipin dahil sa lamig. Tumahimik ka. Wala nang pakiramdam ang kamay ni Carlo Reyes na humahawak sa manibela. Puro asul lilang frostbite. Sabi ng navigation, nasa unahan na. Diyos, hindi makita ang daan. Isang malutong na tunog. Biglang lumubog ang katawan ng sasakyan. At tuluyang namatay ang makina. Naipit ang ilalim sa isang matigas na bloke ng yelo sa gitna ng daan. Nasira ang sasakyan. Puno ng pag-asa, pinalo ni Carlo Reyes ang manibela. Ngunit tumama ang kamay sa malamig na balat. Sumakit ang kanyang kamay, napangiwi siya. Ano, sumigaw si Jessa Santos. Gusto mo ba akong mamatay dito? Carlo Reyes, ikaw na walang kwenta, tumahimik ka. Kung kaya mo, ikaw ang magmaneho. Nagkaroon din ng instinct na mabuhay si Carlo Reyes. Nanaig ito sa kanyang karaniwang pagpapanggap. Bumaba ka. Ang madilim na hugis sa unahan ay marahil ang pabrika. Lakarin na lang. Wala nang ibang pagpipilian ang dalawa. Manatili sa loob ng sasakyan. Tanging kamatayan sa lamig ang maghihintay. Binalot nila ng mahigpit ang mga kumot. Parang 2 clumsy na pingin sumuong sa bagyong nyebe. Pakiramdam ni Jessa Santos, sasabog ang kanyang baga dahil sa lamig. Bawat paghinga ay parang pagpaparusa. 500 metro. Ang rutang ito, karaniwang ilang minuto lang. Inabot sila ng kalahating oras. Nang makita nila ang abandonadong pabrika na parang isang higanteng bakal. Halos lumuhod sila sa harap ng pintuan. Ngunit ang nakita nila ay nagpahinto sa kanila. Ito ay hindi isang abandonadong pabrika. Ito ay isang kuta ng bakal. Ang dating sira-sirang pader na pulang ladrilyo ay ganap na natatakpan ng isang layer ng pilak kulay abong metal na baras. Si Jessa Santos ay sumugod sa harap ng malaking purong bakal na pinto. Galit na pinapalo ang pinto. Benji Santos, Benji Santos. Alam kong nasa loob ka, buksan mo ang pinto. Kuya, ako ito, si Jessa. Mamamatay na ako sa lamig. Buksan mo na ang pinto. Papasukin mo ako. Benji Santos. Ako si Carlo Reyes. Pamilya tayo. Paano mo kami hahayaang mamatay? Sumigaw ng ubos na lakas ang dalawa. Ang boses ay agad na nilamon ng malakas na hangin. Sa loob ng bahay, ako ay nakaupo sa malaking leather sofa. Sa harap ko ay isang buong pader ng mga monitor. Sa screen, 2 malabong thermal image. Ang pulang anino ay nakadikit sa pinto. Parang 2 kawawang langaw. Sa kamay ko ay isang baso ng bagong decanted na Lafite. Dahan-dahang inaalog. Sa tabi, sa maliit na tansong kaldero. Ang pulang mantika ay kumukulo. Nagpapalabas ng nakakabaliw na maanghang na amoy. System, buksan ang external speaker. Mahinahon kong inutusan. Nakabukas na ang speaker sa labas ng pinto. Naglabas ng tunog ng kuryente. Nagulat ang dalawa. Pagkatapos ay isang tamad at kalmado. Na may bahid ng ngiti na boses ay umalingaw-ngaw sa bagyo. Sino yan? Hindi mo ba alam na bawal mangistorbo sa gabi? Nang marinig ang boses na ito, agad tumulo ang luha ni Jessa Santos. Kuya, ako to. Ako ang kapatid mong babae. Buksan mo na ang pinto. Napakalamig sa labas. Mamamatay na kami. Ah, kapatid. Ang aking boses ay hindi nagmamadali. Kasabay ng tunog na slurp. Liray, itong bituka ng pato ay medyo sobrang luto na. Sabi mo sino ka? Si Jessa Santos sa labas ay halos hindi makahinga. Sa labas, ako ay nilalamig na parang aso. Kumakain ka ng hotpot sa loob. At ito ay bituka ng itik. Ang mapahamak na imahinasyon na yon ay nagdulot sa kanya ng paglalaway agad. Ang tiyan ay tumunog ng hindi mapigilan. Benji Santos. Huwag kang magpanggap na tanga. Alam kong naririnig mo ako. Ako si Jessa Santos. Ang iyong nag-iisang kapatid na babae. Buksan mo ang pinto. Kapag nakapasok na, ipapaliwanag ko sa iyo ang mga nangyari dati. Lahat iyon ay hindi pagkakaintindihan. Inilapag ko ang mga chopstick. Kinuha ang mikropono. Tiningnan ang baluktot na mukha sa screen. Biglang naging malamig ang mga mata. Hayaan mo akong umalis. Ay hindi pagkakaintindihan. O sinasabi mo bang ang pagpapamamatay mo sa akin na parang aso sa harap mo ay hindi rin pagkakaintindihan? Iyon ay mga salitang galit. Nataranta si Jessa Santos. Kuya, ikaw ay isang lalaki. Bakit napakakitid ng iyong kalooban? Noong una, nagkamali ako. Ako ay mali. Ngayon ay humihingi ako ng tawad sa iyo. Okay na ba? Pasensya na. Pasensya na. Sapat na ba? Buksan mo na ang pinto. Ito ba ay paghingi ng tawad? Ito ay malinaw na isang utos. Sa kanyang pananaw. Basta siya ay yumuko at sinabi ang 3 salitang iyon. Dapat ko siyang patawarin. Ito ang kaugalian sa loob ng 20 taon. Ngunit nagbago na ang kaugalian. Kung ang paghingi ng tawad ay may silbi. Ano pa ang kailangan ng pulis? Napangiti ako ng malamig. Dahil ikaw ay may lakas ng loob. Gamitin mo ang iyong pinakamalakas na kakayahan para pumasok. Hindi ba mayroon kang sistema ng pagbura? Ang pintong ito ay nakasagabal sa iyong paningin. Burahin mo siya. Ang mga salitang ito ay parang kidlat na tumama kay Jessa Santos. Tama.
May sistema ako. Natulala siya sa lamig. Nakalimutan niya na may sistema rin siya. Kung hindi ka magbubukas ng pinto, ako na lang ang magbubukas. Huwag kang magmakaawa sa akin pagdating ng oras. May kislap ng bangis sa mga mata ni Jessa Santos. Huminga siya ng malalim. Bigla niyang inilapat ang naninigas na kamay sa malaking pinto. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay umaalon. Isang pulang sinag ng clear ang sumabog mula sa kanyang palad. Matindi itong bumangga sa pinto. Ngunit ang inaasahang pagkawala ng pinto ay hindi nangyari. Sa halip, ang pulang sinag ay tila bumangga sa isang hindi nakikitang pader. Agad itong tumalbog pabalik. Nagdulot ito ng pamamanhid sa braso ni Jessa Santos. Bumagsak siya paatras. Nakaupo sa niebe. Nagbabala ang sistema, sobrang siksik ang target na bagay. At pinalakas ng mataas na antas ng enerhiya. Ang space anchor ng host ay kasalukuyang level Li 1. Hindi kayang burahin. Kung pipilitin ang clear, kakailanganin ang buhay. Impossible. Hindi makapaniwala si Jessa Santos na nakatingin sa pinto na hindi gumagalaw. Ang sistema ko ang pinakamalakas. Bakit? Bakit hindi ko man lang mabuksan ang isang pinto? Mula sa loudspeaker ay narinig ang walang awang pagtawa niya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang pintong ito ay gawa sa 500 milyong halaga ng aerospace alloy. At ang sistema ko ay tila eksaktong kontra sa'yo. Ang clear mo ay hindi kayang burahin. Ang aking stockpile. Ngayon, lumayo ka. Huwag mong dudumisan. Ang niebe sa harap ng aking bahay. Napatay ang loudspeaker. Kasunod nito, biglang bumukas ang searchlight sa itaas ng pinto. Dalawang matinding liwanag na nakakasilaw. Diretso sa mukha ng dalawang tao. Nagpikit sila dahil hindi nila mabuksan ang mga mata. Nakaupo si Jessa Santos sa niebe. Nararamdaman ang lamig na tumagos sa buto. Nakatingin sa pinto na hindi kailanman mabubuksan. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang tunay na kawalan ng pag-asa. Lumipas ang kalahating oras. Hindi umalis sina Jessa Santos at Carlo Reyes. Dahil sira ang sasakyan. Napilitan silang sumiksik sa isang lukob na siwang sa pinto ng pabrika para sa proteksyon sa hangin. Ano ang gagawin? Hindi ko na maramdaman ang aking mga paa. Ang mga labi ni Jessa Santos ay naging kulay ube na. Ang mga pilikmata ay natatakpan ng mga butil ng yelo. Si Carlo Reyes ay mas malala pa. Binigyan niya si Jessa Santos ng isa sa kanyang kakaunting damit. Ngayon ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng matindi. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mawalan ng pokus. Huwag matulog. Kung matulog ka, hindi ka na magigising. Sa sandaling iyon, sa itaas ng kanilang mga ulo, isang masaganang aroma na makapagpapalabas ng kaluluwa ay lumutang. Ang dalawa ay nagpagal na tumingala. Gusto kumain. Tumayo ako sa balkonahe ng ikalawang palapag. Hawak ang hindi natapos na hotpot sa aking kamay. Pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isang subo lang ng mainit na sabaw. Si Carlo Reyes sa wakas ay nasira. Lumuhod siya sa niebe. Yumuko ng baliw pa itaas. Dati kitang tinuruan maglaro ng basketball. Dahil sa dating pagkakaibigan. Iligtas mo ako, Benji. Umiti ako. Kumuha ako ng isang piraso ng bagong binaril na matabang ibon. Noong itinapon niyo ako sa labas ng pinto. Hindi ba, Benji? Binitawan ko ang kamay ko. Iyon ang tanging pagkakataon niyo ngayong gabi. Ang umuusok na karne ng baka na may mantika ay nahulog sa harapan nilang dalawa. Ang maruming dugo ng manok. Halos sumugod si Carlo Reyes para agawin ito. Ngunit mas mabilis si Jessa Santos. Dali niyang dinampot ang karne na may bahid ng dugo. Diretso niyang isinubo. Nilunok niya ito nang hindi man lang umunguya. Sa sandaling iyon, ang init ay nagdulot sa kanya ng kasiyahang halinghing. Masarap ba? Masarap, masarap. Umiiyak na tumango si Jessa Santos. Kung busog na kayo, lumayas na kayo agad. Nakita ng security system ko na may ilang mga bata na naakit sa amoy. Hindi pa sila nakakapag-react. Biglang nagliwanag ang ilang berdeng mata sa malayong bagyo ng niebe. Mga mababang ungol. Dumating sa pamamagitan ng hangin. Iyon ang mga mutated na asong zombie. Takbo. Mabilis ang reaksyon ni Carlo Reyes. Hinila niya agad si Jessa Santos at tatakbo sana palabas. Pero ang sahig ay puno ng yelo at niebe. Dumulas ang kanilang mga paa. At bumagsak ng malakas na parang asong kumakain ng dumi. Ang unang asong zombie ay sumalakay na. Dumiretso ang malaking bibig nito sa hita ni Carlo Reyes. Saklolo! Benji Santos, saklolo! Sumigaw si Carlo Reyes na parang baboy na pinapatay. Sipa siya ng sipa sa aso. Pero walang nararamdaman ang kalaban. Sa kritikal na sandali, may kumislap na lason sa mga mata ni Carlo Reyes. Bigla niyang hinawakan si Jessa Santos na nasa tabi niya. At itinulak siya ng malakas sa bibig ng aso. Samantalang siya naman ay gumulong palayo. Anong ginagawa mo, estudyante? Sumigaw si Jessa Santos nang may takot. Nakita niya ang mabahong malaking bibig. Malapit nang kumagat sa kanyang leg. Sa isang iglap ng buhay at kamatayan. Nanaig ang pagnanais na mabuhay sa takot. Nakatitig si Jessa Santos sa mukha ng asong papalapit. Ang pulang ikon sa kanyang isipan ay kumikislap ng baliw. Sumigaw siya sa kanyang puso. Mawala ka. Ang malaking ulo ng asong Tibetan Mastiff.
Sa layong 1 sentimetro mula sa ilong ni Jessa Santos ay biglang nawala. Ang natira na lang ay kalahating katawan ng asong walang ulo. Bumagsak ng mabigat kay Jessa Santos. Halos masuka siya sa bigat. Pinatay ng host ang level 1 na mutated creature. Nakakuha ng 10 puntos na karanasan. Babala sa pagkaubos ng lakas, Jessa Santos. Parang inalis ang lakas sa kanyang katawan. Nadilim ang paningin. Muntik nang mawala ng malay. Pero nakaligtas siya. Medyo kawili-wili ang eksenang ito. Ibinaba ko ang aking teleskopyo. May kislap ng laro sa aking mga mata. Dahil ayaw ninyong umalis, bigyan ko na lang kayo ng tamang daan. Muling umalinggaw ang aking boses. May bahid ng demonyong pang-akit. Lumakad ng 200 metro sa silangan. May isang security booth. Yun ang dating tirahan ng bantay. Basag na ang salamin. Ngunit kahit papaano may basehan. Iyon ang tanging pagkakataon nyo ngayong gabi. Pagkatapos sabihin, tuluyang nagsara ang bintana. Ang dalawa na lang ang nanginginig sa dilim. At ang mga luntiang mata na dumarami sa paligid ay patungo sa guardhouse. Itinulak ni Jessa Santos ang tae ng aso sa kanyang katawan. Nag-alanganing bumangon. Hindi man lang siya tumingin. Ang pagtulak kanina ni Carlo Reyes. Naalala niya ang huling segundo bago sila palibutan ng mga asong zombie. Nagpupumilit na tumakbo patungo sa sirasirang guardhouse. Maliit ang guardhouse. May hangin pumapasok sa lahat ng panig. Gumamit sila ng mga lumang tabla at sirang dyaryo para takpan ang bintana. Naupo sila sa sahig na puno ng alikabok. Humihingal ng malalim. Jessa, okay ka lang ba? Lumapit si Carlo Reyes para hawakan ang kamay ni Jessa Santos. May ngiting pambola sa kanyang mukha. Kanina gusto ko siyang itulak. Hindi ikaw ang tinulak ko. Huwag kang magkamali ng intindi. Lumayo ka. Malamig na itinaboy ni Jessa Santos ang kanyang kamay. Matapos ang nangyari kanina, ang kanyang inosenteng puting bulaklak na anyo ay nabiyak ng kaunti. Nakita ang kanyang makasarili at malamig na pagkatao. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Carlo Reyes dati dahil gwapo ka. Mag-aral ka ng mabuti para buhayin kita. Ngayon, wala ka ng silbi. Si Jessa Santos ay nakasandal sa pader. Nakapikit ang mga mata at nagpapahinga para mabawi ang lakas. Simula ngayon, kung maglakas loob ka pang humipo sa akin o gumalaw, ipapakita ko sa iyo na katulad ng asong iyon. Mawawala ang iyong ulo. Si Carlo Reyes ay biglang nanigas ang buong katawan. Nagkaroon ng kislap ng galit sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang itinago ito. Alam niya na si Jessa Santos ngayon ay may hawak na nakakatakot na sistema ng pagbura. Ang pagpatay sa kanya ay napakadali. Kailangan niyang magtiis. Samantala, sa basement ng safe house na 200 milya ang layo, ako ay nakahiga sa pulang bathtub na pampamasahe. May hawak akong tablet. Kahit na ang pampublikong network ay patay na, ang aking naka-install na military-grade satellite receiver ay nakakatanggap pa rin ng mga signal sa buong mundo. Ang mga balita mula sa buong mundo ay nagpapakita sa screen. Emergency notice mula sa Huaxia District. Ang bansa ay nag-activate ng pinakamataas na antas ng emergency plan. Ang mga opisyal na shelter sa bawat lugar ay bukas na. Mangyaring puntahan ng mga nakaligtas ang pinakamalapit na shelter sa inyong lungsod. Ang ika-7 shelter sa East City Sports Center. Tinitignan ko ang lokasyong ito noong nakaraang buhay. Totoo iyon na pinakamalaking opisyal na base noong simula. Ngunit dahil sa sobrang dami ng tao, mabilis na naubos ang mga supply. Dagdag pa ang magulong pamamahala. Sa loob ng wala pang isang buwan, naganap ang sikat na pag-aalsa sa bodega. Libu-libong tao ang namatay. Parang hindi nagbago ang landas ng kasaysayan. Pinatay ko ang balita. Binuksan ko ang sistema interface. Kasalukuyang stockpile, 32,000 tonelada. Sistema level lay 1. Karanasan, 0%. Kondisyon para sa pag-akyat. Mangolekta ng 10 level 1 zombie core. Noong nakaraang buhay, hindi natuklasan ng mga tao hanggang sa 3 buwan ng katapusan ng mundo. Ang mga core sa utak ng zombie ay maaaring gamitin para pataasin ang kakayahan. At ngayon, alam ko na. Si Jessa Santos na tanga. Kanina lang ay nakatuon lang sa pumatay ng aso para mabuhay. Ngunit iniwan niya ang pinakamahalagang tropeo sa niebe. Iyon ang aking experience pack. Hindi dapat ito masayang. Nagbihis ako ng magaan na nano-heating battle suit. Kinuha ko ang tactical axe. Nagdesisyon akong lumabas at maglibot. Sa unang gabing ito ng malakas na blizzard. Para kunin ang aking unang kita. At tingnan kung ang 2 bantay na aso ay nagyelo na. Suot ko ang isang kumpletong nano-heated combat suit. Gumagalaw ako sa kanlurang suburb na ilang. Sa harap, 50 metro ang layo. Ang grupo ng mga zombie dog ay umiikot sa guardhouse. 7 lahat. Inayos ko ang aking paghinga. Bigla akong sumugod mula sa aking pinagtaguan na snow pile. Ang unang zombie dog ay umuungol pa sa guardhouse. Hindi man lang nakareact. Ang aking palakol ay dumating na, isang mahinang tunog. Diretso na hinati ng tactical axe ang matigas nitong ulo. Pagpatay sa level 1 zombie group, nakakuha ng 5 karanasan. Ang ingay na ito ay agad na nagulat sa iba pang 6 na aso. Ang pinakamalaking Tibetan Mastiff na leader. Biglang lumingon ang zombie.
Ang mga matang iyon na may malamig na berdeng liwanag ay matigas na nakatitig sa akin. Siya ay sumipa ng kanyang hulihan na binti. Ang kanyang malaking katawan ay parang tangke na sumalpok papunta sa akin. Sa sandaling siya ay sumugod sa akin kalahating metro ang layo. Inakma ko ang aking kaliwang kamay sa lupa sa ilalim ng asong Tibetan. Sa sandaling iyon, ang yelong may 2 metro na diametro sa ilalim ng asong Tibetan. Kasama ang nagyelong lupa ay biglang nawala. Nawala ng lupa sa ilalim ng asong Tibetan. Diretso itong nahulog sa loob. Payuhan kang magkasakit. Kitilin ang iyong buhay. Sumunod akong tumalon sa malalim na hukay. Ang tactical axe sa aking kamay ay bumakas ng arko sa hangin. 4 na talim ng palakol ang pumutol sa mahinang koneksyon ng lieg ng asong Tibetan. Isang nakakatakot na ulo ng aso ang gumulong. Pinatay ang elite level na asong zombie. Dagdag na 20 na karanasan. Nahulog na item, level 1 na power crystal +1, lumabas. Nagalak ako sa aking puso. Yumuko ako. Tiniis ang pagkadiri. Hinalungkat ang utak ng asong Tibetan. Mabilis na kumuha ng isang kuko. Ang laki na may mahinang pulang liwanag na kristal. Ito ang pinakamatigas na pera sa katapusan ng mundo. Ang kristal ay pinagmumulan ng kapangyarihan ng zombie. At susi rin sa ebolusyon ng tao. Ang natitirang 5 asong zombie sa itaas ng hukay ay patuloy na tumatahol. Ngunit dahil sa takot sa malalim na hukay ay hindi sila bumaba. Itinaas ko ang aking ulo at mumiti ng malupit. Huwag kang magmadali. Isa-isa kayo, lahat kayo ay aking kayamanan ng karanasan. Sa isang pag-iisip. Sa susunod na 5 minuto, tumayo ako sa ilalim ng hukay. Para akong nagta-target. Tapos na ang labanan. Umakyat ako palabas ng malalim na hukay. Hinalungkat ko lahat ng bangkay. Swerte. 7 aso ang nag-ambag ng 3 kristal na sistema sa akin. Ang experience bar ay umabot na sa 45%. Itinapon ang kristal sa espasyo. Naglakad ako patungo sa guardhouse. Walang tao sa loob. May mga magulong yapak lamang at isang linya ng mga letra na inukit sa pader gamit ang mga kuko. Benji Santos. Hintayin mo, hehe. Medyo matibay ang iyong sigla. Mapang-asar akong ngumiti ng malamig. Hindi ako nag-aalala na ang 2 tipaklong na ito ay magdudulot ng anumang kaguluhan. Sa katapusan ng mundong ito, ang mabuhay ay kadalasang mas masakit kaysa mamatay. Lalo na para sa 2 iyon na sobrang mapagmataas. Dahil pumunta sila sa opisyal na kanlungan. Pagkatapos ay magsaya sa mga biyaya doon. Doon ang tunay na labanang walang awa. Lumingon ako at umalis. Ang aking anino ay naglaho sa gitna ng bagyo at niebe. Ang paglabas na ito ay hindi lang nagpatunay ng aking kakayahang lumaban, kundi nagpapatunay din sa akin ng isang bagay. Sa mundong ito kung saan nawasak ang mga patakaran, hanggat sapat kang malupit at malakas. Ito ang aking palaruan. At ang susunod kong target ay ang unang pampublikong ospital sa sentro ng lungsod. May mga zombie doon hindi lang, kundi pati na rin ang antiviral serum na lubhang kailangan ko. Kahit hindi nito kayang gamutin ang lason ng zombie. Ngunit kaya nitong gamutin ang impeksyon ng ordinaryong trangkaso. Mahalaga sa mga unang yugto. Samantala, sa East City Sports Center. Ito ay ginawang pansamantalang kanlungan. Libo-libong nakaligtas ang nagsisiksikan sa pasukan. Mga hiyaw at iyak, mga mura, mga pagsusumamong tulong ay naghalo. Ang mga sundalong may hawak na baril ay kinakabahan na nagpapanatili ng kaayusan. Huwag magmadali. Pumila ng maayos at tumanggap ng pagsusuri ng temperatura. Ang may sugat ay agad ihiwalay. Limitado ang mga supply. Bawat tao ay isang mangkok lamang ng lugaw bawat araw. Ang gustong mabusog ay mag-sign up para sumali sa rescue team. Si Jessa Santos at Carlo Reyes ay naghalo sa mga tao na nahihirapan. Tumigil kayo, anong ginagawa ninyo? Isang sundalo ang humarang sa 2 taong sumusubok na pumila ng hindi tama. Ako ay isang awakened. Ako ay isang awakened. Si Jessa Santos ay parang nakahawak ng straw ng kaligtasan. Galit na winawagayway ang kanyang mga kamay at sumisigaw. Mayroon akong kakaibang kakayahan. Ako ay espesyal. Pasukin mo ako. Gusto kong makita ang inyong komandante. Awakened. Nagtaka ang sundalo saglit. Bagaman naglabas nga ng dokumento ang itaas, na dapat mag-ingat sa pagkilala ng mga taong may espesyal na kakayahan. Ngunit sa mga nakaraang araw, napakaraming nagpapanggap. Patunayan mo. Malamig na sabi ng sundalo. Napahinga ng malalim si Jessa Santos. Pinipigilan ang pagod at pagkawala ng lakas dahil sa gutom. Iniabot ang kanyang kamay sa isang malaking bloke ng bato sa tabi ng kalsada. Mawala na. Kumislap ang pulang ilaw. Biglang nawala ang bloke ng bato na daan-daang kilo. Para bang hindi ito umiral. Ang mga tao sa paligid. Biglang natahimik. Nanginig ng husto ang mga mata ng sundalo. Agad na kinuha ang kanyang radyo. Nakita mo rito ang isang kakayahang pang space, hindi. Uri ng pag-alis. Isang napukaw. Mangyaring mag-utos. Pagkalipas ng 5 minuto, dinala sina Jessa Santos at Carlo Reyes sa isang mainit na opisina. Nakaupo sa likod ng mesa. Isang lalaking nasa gitnang edad na may suot na militar na jacket.
Tinitigan niya si Jessa Santos mula ulo hanggang paa. Sabi mo ang kakayahan mo ay pagbura. May hawak na ballpen ang supervisor. Gaano kalaki ang kayang alisin? Kaya mo bang alisin ang isang buhay na tao? Lahat ng bagay na may diameter na 2 metro ay kayang alisin. Dahil naramdaman na ni Jessa Santos ang init. Medyo naging maayos na ang kanyang pagsasalita. Kaya ko ring pumatay ng buhay na tao. Sa daan papunta rito. Pumatay ako ng isang mutated na asong Tibetan, Ginoo. Ako ay isang tao na may kakayahang panlaban. Gusto ko ng sariling silid. Gusto kong kumain ng karne. Ngumiti si Supervisor Ramos. Parang narinig niya ang isang nakakatawang biro. Isang maliit na babaeng mandirigma. Pumatay ka ng aso at akala mo walang makakatalo sa iyo. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Itinuro ang siksikang masa ng mga bangkay sa labas. Ngayon, 10,000 ang mga zombie. Ang kakayahan mong isa-isa lang ang kayang patayin. At mauubos ang lakas mo pagkatapos ng ilang gamit. Sa labanan, wala kang kwenta. Isang sniper lang ang kailangan para sa ganyang trabaho. Bakit ka namin ipapapatay? Biglang nanigas ang mukha ni Jessa Santos. Pero, nagbago ang tono ni Supervisor Ramos. Nakatingin ang kanyang mga mata sa labas. Ang runway na natatakpan ng niebe. Ang iyong kakayahan ay hindi magaling sa pagpatay ng halimaw. Ngunit angkop ito sa ibang bagay. Ngayon, hinarang ng niebe ang daan. Hindi makapasok ang truck ng mga gamit. Natabunan din ng niebe ang runway ng eroplano. Kailangan nating maglinis ng 100 pangligtas. Gamitin ang iyong kakayahan sa pag-alis ng niebe. Talagang pambihirang galing sa pag-shovel ng niebe. Naramdaman ni Jessa Santos ang matinding kahihiyan. Ako ang pangunahing tauhan na nagising ang espesyal na kapangyarihan. Ay nakatakdang maging reyna sa panahon ng apokalipsis. Talagang pinapagawa ako ng trabahong tagalinis. Ayoko. Ako ay isang may kapangyarihan. Paano ninyo ako kayang hiyain ng ganito? Hindi ako gagawa. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Supervisor Ramos. Kung hindi ka magtatrabaho, walang pagkain. Kahit na mga nagising na may espesyal na kakayahan, ay binibigyan ayon sa kanilang trabaho. Maaari mong piliin na hindi gumawa. Kung gayon, bumalik ka sa niebe sa labas. Ikinaway niya ang kanyang kamay. Agad na humakbang ang 2 sundalo sa tabi. Bahagyang itinaas ang mga dulo ng baril. Si Carlo Reyes ay nanghina ang tuhod sa takot. Mabilis na hinawakan ang manggas ni Jessa Santos. Pilit na sumenya si Jessa gamit ang kanyang mga mata. Huwag kang magpadalos-dalos. Unahin muna ang mabuhay, saka na ang iba. Tinitigan ni Jessa Santos ang itim na butas ng baril. At naalala ang lamig na parang impyerno sa labas. Nasira ang kanyang pagmamalaki. Gagawin ko. Ibinaba niya ang kanyang ulo nang may pagkapahiya, nakagat ang mga ngipin. Pagkalipas ng kalahating oras, si Jessa Santos ay naitalaga sa espesyal na pangkat ng paglilinis. Bilang 0-8, ang kanyang trabaho ay simple. Nakatayo sa harap ng sasakyang pang-engineering. Nakaharap sa 1 metrong kapal ng niebe at mga guho. Patuloy na gumagamit ng kanyang kakayahan. Burahin ang pader ng niebe sa harap. Mawala ang isang bahagi. Sumulong ang konvoy ng isang bahagi. Sa bawat paggamit ng kakayahan. Para bang sinisipsip ang kanyang katawan hanggang sa matuyo. Bilisan mo, anong inaantay mo? Nag-aantay ang mga sasakyan sa likod. Sumigaw ang tagapangasiwa gamit ang megaphone. Kahit bahagyang mabagal. Ay isang sunod-sunod na mabibigat na mura. At si Carlo Reyes, dahil walang kakayahan, ay naatasan sa pinakamababang gawain ng pagbubuhat. Ang kanyang trabaho ay dalhin ang mga taong namatay sa lamig o nakagat. Sa hukay ng pagsunog, ang baho doon ay halos makakapagpahilo ng tao. At may panganib na mahawa anumang oras. Ngunit upang mabuhay, upang makuha ang kalahating inaamag na tinapay, kinakailangan niyang tiisin. Sa hating gabi, ang dalawa ay bumagsak sa mga higaan sa ilalim ng grandstand ng gymnasium. Dito ay siksikan ang daan-daang tao. Amoy pawis. At amoy paa na magkahalo. Si Jessa Santos ay tumingin sa kanyang namumula at nangangalit na mga kamay. Ang kanyang luha ay hindi mapigilan ang pag-agos. Hindi dapat ganito. Malinaw naman na may sistema ako. Malinaw na muling isinilang ako. Naalala niya si Benji Santos. Naalala ang mainit na fireplace. Benji Santos. Siguradong masaya ka ngayon, di ba? Si Jessa Santos ay mahigpit na hinawakan ang maruming kumot. Ang kanyang mga kuko ay tumusok sa kanyang laman. Maghintay ka. Kapag umakyat ako, kapag nakita ko ang pinakamataas na commander dito, tiyak na ipapalabas ko ang lahat ng iyong kinain. Sa oras na ito, sa plaza sa harap ng ospital ng lungsod, puno ng mga nakapirming zombie. Ang mga ito ay hindi patay. Sa sandaling maramdaman ang init ng buhay na tao, sila ay agad nagigising ang sistema. Bubuksan ang Elite Force Field. Gumastos ako ng kaunting enerhiya upang bumuo ng soundproof layer sa paligid ng katawan. Gamit ang Flying Tiger Claw, umakyat diretsyo sa bintana ng 3 palapag. Ang 3 palapag ay ang botika. Ang mga zombie dito ay kakaunti. Patayin ang ilang naglilibot na nurse. Pagkatapos ng mga zombie, naglakad ako patungo sa istante. Ang palad ko ay dumampi sa mga hilera ng gamot at biglang nawala. Sa kalagitnaan ng paglilinis,
Mula sa ibaba ay dumating ang malakas na putok ng baril. Pumunta ako sa bintana at tumingin pababa. Nakita ko ang dalawang modified armored na sasakyan na bumangga sa pintuan ng ospital. Ang simbolo sa sasakyan ay isang itim na pating. Itim na patinggang na naman ang mga ito. Mukhang alam din nila ang kahalagahan ng mga gamot. Sinamantala ang dilim para magnakaw. Ang lapit ng daan ng magkaaway. Napangisi ako ng malamig. Hindi ako nagmamadaling umalis. Sa halip, humanap ako ng komportableng posisyon. Nakasandal sa bintana, pinanood ang magandang palabas sa ibaba. Mabangis ang apoy ng itim na patinggang. Mabilis silang naglinis ng daan. Diretso sa elevator ng lobby. Pero sobrang ingay ng putok. Hindi lang ang mga zombie sa plaza. Pati na rin ang mga zombie sa mga karatig na bloke ay naakit. Nang pumasok ang mga tauhan ng itim na patinggang sa lobby, biglang sumabog ang sahig. Isang zombie na higit sa 3 metro ang taas. May malaking katawan na puno ng kalamnan, lumabas mula sa ilalim. Ikalawang antas na mutante, tirano, uri ng lakas. Lumiit ang mga pupil ng aking mata. Mabilis lumitaw ang ikalawang antas na mutante. Anong halimaw ito? Natakot ang mga tauhan ng itim na patinggang, ilang lay. Sabay-sabay na nagpaputok. Ang mga bala na tumama sa tirano. Tanging ilang spark lamang ang tumilamsik. Isang malakas na atungan ng tirano. Bigla nitong kinuha ang isang lumang stretcher sa tabi. Parang paghagis ng frisbee, inihagis ito. Dalawang alagad ng itim na patinggang ay durugin na parang karne. Biglang nawala ng kontrol ang eksena. Magandang pagkakataon. Nagliwanag ang aking mga mata. Ang ikalawang antas na kristal na ubod ng tirano ay makapagpataas sa akin ng antas. At malaki ang tsansa na magising ang bagong kakayahan. Nagtiyaga akong naghintay. Hanggang maubos ng mga tauhan ng itim na patinggang ang lakas ng tirano. Pagkalipas ng 5 minuto, tahimik na ang lobby. Lahat ng miyembro ng itim na patinggang ay naging bangkay. At ang tirano ay malubhang nasugatan. Humihingal ito ng malalim. Nakahiga sa sahig, kumakain ng bangkay para gumaling. Ngayon na, parang agila, tumalon ako mula sa ikatlong palapag. Sa himpapawid, kumuha ako ng isang tali ng GNT mula sa aking espasyo. Sinunog ko ang piyesa. Ihahatid kita ng malaking regalo. Ibinuka ng tirano ang malaking bibig. Inalam na ito ay pagkain. Kinagat ako, pagkatapos ay gumulong ako pababa. Sumilong sa haligi ng karga. Malakas na pagsabog. Yumanig ang buong gusali sa lakas. Nawala ang usok. Ang bahagi ng liig pataas ng malupit ay tuluyang naglaho. Isang malaking bangkay na walang ulo na lamang. Nakadapa sa dugo. Lumapit ako. Hinalungkat ang mga piraso ng laman. Sa wakas ay nakakita ng isang kristal na kasinlaki ng Nogales. Nakakuha ng antas 2 lakas. Kristal panandang pandagdag 1. Natuklasan ang purong enerhiya, gusto mo bang agad itong gamitin? Sa pag-akyat, ang kristal sa aking kamay ay naging mainit na agos na pumasok sa palad. Pakiramdam ko'y sumasabog ang lahat ng buto ko. Ang lakas ay umuusbong ng mabangis. Matagumpay na na-upgrade ang sistema, kasalukuyang antas Li 2. Nagbukas ng bagong kakayahan. Espada ng kalawakan. Pangunahing kumukonsumo ng mental na enerhiya. Lumilikha ng 1 metro ang haba na siwang sa totoong espasyo. Hindi pinapansin ang pisikal na depensa. Pumutol ng kahit anong bagay. Hindi pinapansin ang depensa. Tumingin ako sa aking palad. Sa isip ko lamang. Isang itim na linya na parang tinta ang lumitaw sa aking daliri. Dahan-dahan kong ginuhit ang makapal na armor ng sasakyang panlaban sa tabi. At hinawi. Parang pagputol ng tokwa ang matigas na bakal. Diretsong nahawi ng isang makinis na hiwa. Napakalakas. Nasiyahan akong ibalik ang kakayahan. Tumingin sa 2 sasakyang panlaban na hindi pa napatay. Puno ng itim na pating ang sasakyan. At ang mga nakolektang supply sa mga nakaraang araw. Salamat mga kapatid. Kumaway ako sa mga bangkay sa lupa. Isinakay ko ang lahat sa sasakyan at karga. Ang pagpunta sa ospital na ito, hindi lang nakakuha ng gamot, nag-upgrade, at nakakuha pa ng malaking yaman. Ito ang nararapat na tempo ng katapusan ng mundo. Araw 15 pagkatapos ng katapusan. Opisyal na kanlungan bilang 7. Ang hangin dito ay hindi na dumadaloy. Ang hangin ay puno ng asim at amoy ng kawalan ng pag-asa. Ang stadium na dating tumanggap ng 50,000 katao. Ngayon ay wala pang 30,000 ang natitira. Ang kaayusan ay gumuho na. Habang tuluyang namatay ang generator. Ang huling sinag ng sibilisasyon ay nawala na rin. Sa dilim, ang tao ay hindi na tao. Kundi isang gutom na mabangis na hayop. Walang pagkain. Buksan ang hatch. Ang commander ay kumakain mag-isa sa loob. Hinayaan kaming ngumunguya ng balat ng kahoy. Biglang sumabog ng walang babala. Libo-libong mga nakaligtas na may pulang mga mata dahil sa gutom. Sinira ang depensa ng mga gwardiya. Tulad ng alon, dumagsa sa pangunahing lugar ng administrasyon. Mga putok ng baril at hiyawan ng sakit. Ang mga tunog ng pagmuya ay naghalo-halo. Si Jessa Santos ay nakakulong sa sulok ng grandstand. Mahigpit na hinawakan sa kanyang kamay ang lipas na pala ng nyebe na matagal nang mapurol. Ang kanyang 1 linggo ay higit pang masakit kaysa kamatayan. Ang kanyang dating maputing kamay ay puno ng frostbite at mga paltos ng dugo.
Ang sistemang iyon ng pag-clear ay ginawa siyang isang mataas na antas ng trabahador. Jessa, tumakbo ka na. Tapos na ang lugar na ito. Si Carlo Reyes ay sumugod na may dugo sa mukha. Narinig ko na ang mga halimaw sa labas ay nakalusot na sa depensa. Ang lugar na ito ay malapit ng maging patay na lupa. Saan tatakbo? Si Jessa Santos ay desperadong tumingin sa labas sa nagngangalit na bagyo ng nyebe. Sa labas, negatibo 60 degrees Celsius. Ang lumabas ay kamatayan. Pumunta sa kanlurang suburb, hanapin ang iyong kapatid. Si Carlo Reyes ay hinawakan siya sa balikat. Inalog siya ng malakas. Naisip ko na. Dati, kaming dalawa ay naglakad. Ngunit kung isasama natin ang ilang libong ito, kahit gaano katibay ang kuta ng iyong kapatid, makayanan ba nitong harangan ang militar at libu-libong baliw? Si Jessa Santos ay natigilan. Ang boses ni Carlo Reyes ay parang bulong ng demonyo. Alam mo ang tagapamahala na si Ramos. Mayroon pa siyang ilang armored vehicle at mabibigat na armas, di ba? Kung sasabihin mo sa kanya, sa kanlurang suburb ay may isang imbakan na puno ng supply, may heating, at may kuryente sa ilalim ng lupa na kuta. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Nagbago ang mga mata ni Jessa Santos. Mula sa kawalan ng pag-asa ay naging puot. Sa huli, naging isang nakatutuwang pagpapasya. Sa anong karapatan? Ako ay nagpupumilit sa impyerno. Ikaw, Benji Santos, ay nasa langit at nagtatamasa ng kaligayahan. Dahil ayaw mong buksan ang pinto para iligtas ako, dadalhin ko ang impyerno sa iyong pintuan. Kung mamamatay, sabay-sabay tayong mamamatay. Sa loob ng pangunahing opisina, si Supervisor Ramos, pawis na pawis, ay nag-uutos sa kanyang mga tauhan na sirain ang mga dokumento. Handa na po para sa paglikas, sir. Alam ko ang isang lugar. Pumasok si Jessa Santos. Hindi man lang niya pinansin. Ang baril na nakatutok sa kanya, sumigaw siya ng malakas. Jessa Santos. Alam ko kung saan may mga supply. 10,000 toneladang supply. At mayroon ding generator. At mayroon ding ganap na ligtas na mga depensa. Biglang lumingon si Supervisor Ramos at tinitigan siya ng masama. Anong sinabi mo? Kung magsisinungaling ka, babari kita ngayon din. Hindi ako nagsisinungaling. Iyan ang lugar ng aking tunay na kapatid. Siya ay isang awakened na may kakayahang mag-imbak. Bago ang katapusan ng mundo, naubos na niya ang lahat ng cold storage sa buong lungsod. Nasa abandonadong pabrika sa kanlurang labas ng lungsod. Kapag nasakop natin yon, mabubuhay tayo. Lahat ay mabubuhay. Lumiwanag ang mga mata ni Supervisor Ramos. Iyon ay kasakiman na nagmumula sa kawalan ng pag-asa. Liwanag, mabuti, napakabuti. Ipag-utos ito pababa. Makinig kayong lahat, ang ayaw mamatay. Ang ayaw magutom, sumunod sa akin. Target, kanlurang labas. Sinumang makasakop nito. Ang mga supply sa loob ay libreng kunin. Ang balita ay kumalat na parang virus sa kanlungan. May bodega ng pagkain sa kanlurang labas. May isang makasariling mayamang anak. Nag-imbak ng 10,000 toneladang karne. Lusubin at kunin lahat. Makalipas ang kalahating oras. Isang grupo na may 5 armored vehicle ang nauuna. Sinusundan ng mahigit 12 modified trucks. Napakalaki ng prosesyon. Kasama ang libu-libong nakaligtas na sumugod sa bagyo ng nyebe. Nakaupo si Jessa Santos sa nangungunang armored vehicle. May hawak na isang compressed biscuit na ibinigay ni Supervisor Ramos. Kuya, sa pagkakataong ito dinalhan kita ng libu-libong sundalo upang bumati ng bagong taon. Tignan ko kung paano mo hindi bubuksan ang pinto. At sa pinakadulo ng hanay, ang mga pulutong ng bangkay na dumating dahil sa amoy ng mga buhay na tao, ay tahimik ding sumunod. Ang kamatayan ay naghihigpit ng lambat. Hindi umandar ang alarma ng bakal na kuta. Sa halip, isang masiglang symphony ng tadhana. Ako ay nakasuot ng itim na tactical trench coat. Nakatayo sa ikalawang palapag na bulletproof na bintana mula sahig hanggang kisam. May hawak na baso ng red wine sa kamay. Nakatingin sa malayo. Ang mahabang dragon na gumagapang sa nyebe ay dumating na sa wakas. Nakatingin sa siksik na pulang tuldok sa monitor. Napangisi ako. Nag-pop up ang babala ng system interface. Natukoy ang malawakang mga kalaban na target. Lumalapit sa pormasyon ng kalaban. I deploy ang armored vehicle as group na heavy machine gun. At 3 malaking rocket head. Na nagising na 12. Likod na sumusunod na target. Antas 1 na pangkat ng zombie na 5,000, antas 2 na mutante na 3. Talagang mataas ang tingin nyo sa akin. Bahagya akong humigop ng red wine. Wala akong kahit anong pagkabahala. At medyo nasasabi. Ilang araw na akong walang ginagawa sa bahay, halos amag na ako. Bukod sa pag-upgrade ng kakayahan, ay manood ng mga lumang pelikula. Ang kasiyahan ng pagsasayaw sa dulo ng kutsilyo ang pinakamalaking saya sa katapusan ng mundo. Huminto ang konvoy sa layong 500 metro mula sa pabrika. Mula sa megaphone ay narinig ang boses ni Supervisor Ramos. Benji Santos sa loob. Makinig, kami ang opisyal na rescue team ng 7th Shelter. Alinsunod sa batas, kukunin namin ang iyong mga supply at shelter. Pakiusap, tanggalin mo agad ang iyong armas. Buksan ang pinto.
Hanggat nakikipagtulungan ka, maaari ka naming bigyan ng posisyon bilang special consultant. Gagarantiyahan namin ang iyong kaligtasan. Special consultant. Napangisi ako sa mikropono. Special na alipin yata. Ang boses ko ay kumalat sa buong lugar sa pamamagitan ng speaker. May halong hindi maitagong pang-uyam. Supervisor Ramos, di ba? Naalala ko noong nakaraang buhay. Hindi, naalala ko na gusto mong hiwain at pag-aralan ang mga nagising. Bakit ngayon mo lang gustong suriin ang aking espasyo? Nanlamig ang mukha ni Supervisor Ramos. Hindi niya inaasahan na ganito siya katigas. Tinanggihan ng alak, pipilitin uminom ng mapait. Jessa Santos, hindi mo ba sinabing kaya mong sirain ang pinto? Umakyat ka at magsalita. Hayaan mong makita ko kung ano ang pagmamahal ng pamilya. Itinulak si Jessa Santos palabas. Nakatayo siya sa bubong ng armored car, hawak ang megaphone. Benji Santos, nakapaligid ka na. Tignan mo ang mga taong ito. Halos mamatay na sila sa gutom. Ikaw lang ang may-ari ng lahat ng mga supply na ito. Hindi ba nasasaktan ang iyong konsensya? Buksan mo na ang pinto ngayon. Maalala ka pa ng lahat ng mabuti. Kung hindi, kapag pumasok kami, pupunitin ka nila ng pira-piraso. Pupunitin ang pira-piraso. Umiling ako. Inilagay ko ang aking daliri sa isang pulang buton sa control panel. Aking kapatid, masyado ka pa ring walang muwang. Akala mo ba na nagdala ka ng maraming tao para takutin ako? Nagdala ka lang sa akin ng mga hadlang. Paputok, nawalan na ng pasensya si Supervisor Ramos. Isang re-rocket ang humagibis patungo sa pinto ng pabrika. Ngunit sa sandaling halos tumama na ito sa pinto. Isang di nakikitang hadlang ang kumislap. Ang rocket ay parang bumangga sa isang salamin. Kakaibang pagliko. Diretso itong pumutok sa isang truck sa tabi. Namangha ang lahat. Gantihang apoy, putukan nyo. Libu-libong bala. Parang bagyong bumuhos sa pader. Ngunit nag-iwan lamang ng mga kislap. Kahit ang pintura ay hindi gaanong natuklap. Nag-snap ako ng aking daliri. Oras ko na. Pagkatapos ay pinindot ko ang buttons. Defense System Sequence 2. Activate ang minefield. Daan-daang mina ang sunod-sunod na sumabog. Agad na nagkulay pula ang nyebe. Ilang daang tao ang direktang namatay. Urong, mabilis na umurong. Nagkagulo ang mga tao pabalik sa takot. Ngunit ang mga nasa likod ay patuloy na sumusulong. Biglang nagkagulo ang eksena. Sa oras na yon, mula sa likurang snowfield ay narinig ang nakakabinging sigaw. Libu-libong zombie ang naakit ng pagsabog at amoy ng dugo. Sa wakas ay ipinakita ang mga pangil. Sa init ng dugo, sumugod sila tulad ng mga asong ulol sa likuran ng mga tao. Saklolo, may zombie sa likod ng mga zombie. Atakado mula sa magkabilang panig. Jessa Santos, gamitin mo ang iyong kakayahan upang i-clear ang minahan sa unahan. Dali, namula ang mata ni Supervisor Ramos sa galit. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Jessa Santos. Nanginginig si Jessa Santos sa takot. Pilit niyang ginamit ang kanyang kakayahan na magpawala sa unahan. Ngunit napakalawak ng minahan. Ang kanyang kaunting lakas ay parang patak-patak lamang. Wala pang isang minuto. Dumugo na ng husto ang kanyang ilong. Bumagsak siya sa bubong ng sasakyan. Hindi ko na kaya. Talagang hindi ko na kaya. Sinipa siya ni Supervisor Ramos palabas ng sasakyan. Sumakay siya sa armored vehicle. Gusto ko nang tumakas palayo. Pero paano ko siya hahayaang makatakas? Nandito na ako. Iwan mo ang isang bagay. Tumayo ako sa balkonahe. Itinaas ko ang aking kanang kamay. Nakatutok sa armored vehicle na lumiliko. Walang laman na pagdaklot ng kapangyarihan ng espasyo. Isang itim na bitak na nakikita ng mata ang gumuhit sa himpapawid. Walang anumang tunog. Ang armored na sasakyan na may bigat na mahigit 10 tonelada. Kasama ang supervisor na si Ramos sa loob ay direktang hinati sa dalawa sa baywang. Lubos na katahimikan ang buong paligid. Tila lahat ay natigilan sa lakas ng hampas na ito. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Diyos? Nagtago si Carlo Reyes sa bunton ng mga patay. Pinagmamasdan ang lalaking nakatayo sa mataas na lugar na parang Diyos. Agad na nabasa ang kanyang pantalon. Ang labanan ay tumagal ng 3 oras. Maliban sa ilan na nagsamantala sa gulo at tumakas sa malalim na nyebe. Ang pangkat na mahigit 3,000 katao ay halos lahat na ubos. Nagkalat ang mga bangkay sa buong lugar. Ang init ng sariwang dugo ay natunaw ang nyebe. At mabilis na nagyelo tungo sa isang makapal na pulang yelo. Ginawa nitong isang malaking bukas na morgue. Ang grupo ng mga zombie ay tinadtad ko din ng mabigat na machine gun. Halos nalinis na. Huminto ang hangin at nyebe ng isang saglit. Ang maputlang buwan ay nakasabit sa dulo ng langit. Nagpapaliwanag sa impyernong ito sa mundo. Sa harap ng malaking pinto, 2 buhay na tao na lang ang natitira. Si Jessa Santos at si Carlo Reyes. Sila ay maswerte. Dahil sa simula ay sinipa sila pababa ng sasakyan. At nagtago sa ilalim ng mga labi ng armored vehicle na nagpapanggap na patay. Kaya't nakaligtas hanggang ngayon. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. May dala akong tactical axe sa kamay. Hakbang-hakbang na lumalapit sa dalawa. Ang nakababatang kapatid na si Jessa Santos ay nakaluhod sa lupa. Puno ng dugo ang mukha.
Gumagapang siya sa akin na parang aso. Mali ako. Talagang mali ako. Napilitan ako. Pinilit ako ni Supervisor Ramos na pumunta. Alam mo naman, ako ang pinakamaliit ang loob. Sila ang pumilit sa amin. Benji Santos. Kuya Benji. Ginoong Benji, alang-alang sa dati nating samahan. Ituring mo akong parang utot at pakawalan na. Gagawin ko ang lahat para sa iyo sa hinaharap. Tumigil ako sa harap ng 2 metro ang layo. Hindi nagsalita. Sa halip, kumuha ako ng isang set ng mesa at upuan mula sa espasyo. Kumuha rin ako ng isang red clay stove. Nagsindi ako ng apoy at naglagay ng kaldero. Nagbuhos ng tubig at naglagay ng base ingredients. Di nagtagal, kumalat muli ang maanghang na amoy. Naglabas ako ng isang platong manipis na hiwa ng karne ng tupa. Dahan-dahan kong isinawsaw at niluto. Gusto mong kumain? Kumuha ako ng isang piraso ng karne. Hinipan ko ang init. Ang lalamunan ni Jessa Santos at Carlo Reyes ay gumalaw. Puno ng pagnanais ang kanilang mga mata. Ngunit higit pa rito ay takot. Bigyan mo ako ng isang subo. Pakisuyo. Umiyak si Jessa Santos at nagmakaawa. Ang eksenang ito ay talagang pamilyar. Inilagay ko ang karne sa bibig at mumunguya ng dahan-dahan. Sa nakaraang buhay, ganyan din ako nagmakaawa sa inyo. Sa pamamagitan ng pintong iyon, nagmakaawa ako sa inyo na bigyan ako ng isang subo ng tubig. Kahit isang piraso ng nag-expire na biskwit. Ano ang sinabi ninyo? Nangatal ang buong katawan ni Jessa Santos. Hindi nangahas magsalita. Sinasabi ninyo na ang mga supply ay para sa mga taong may silbi. Ang mga walang kwenta ay hindi karapat-dapat na mag-aksaya ng hangin. Ibinaba ko ang aking kubyertos. Malamig ang tingin ko sa kanila. Ngayon, ibabalik ko sa inyo ang salitang iyon. Tumayo ako. Ang palakol na pandigma sa aking kamay ay kumislap sa liwanag ng buwan. Carlo Reyes, tawag ko. Akala ni Carlo Reyes na may pag-asa siyang mabuhay. Agad siyang tumingala. Sabi mo mahal mo si Jessa Santos. Handa kang mamatay para sa kanya, tama ba? Nag-alinlangan si Carlo Reyes. Tumingin siya kay Jessa Santos sa tabi. Kung papatayin mo siya, papasukin kita para kumain ng hotpot. At bibigyan kita ng mainit na silid. Puno ng tukso ang aking boses. Kahit bigyan kita ng isang evolution potion. Para maging isang awaken ka rin. Isang punyal ang itinapon sa harap ni Carlo Reyes. Iyon ang sukdulang pagsubok sa pagkatao. Huwag, takot na tumingin si Jessa Santos kay Carlo Reyes, patuloy na umuurong ang kanyang katawan. Senior, hindi mo gagawin yon. Kami ay magkasintahan. Tiningnan ni Carlo Reyes ang punyal na yon. At tiningnan din ang mainit at maliwanag na kuta sa likod ni Benji Santos. At saka tiningnan ang babaeng puno ng dumi at wala ng halaga sa harap niya. Sa sandaling iyon, ang maskarang tinatawag na pag-ibig ay tuluyang nabasag. Biglang hinawakan ni Carlo Reyes ang punyal. At mabalasik na sumugod kay Jessa Santos. Narinig mo rin. Ang kailangan lang mamatay ka. Mabubuhay ako. Wala ka namang mga gamit na. Bakit hindi ka nalang mamatay para sa akin? Napasigaw si Jessa Santos. Ang kanyang survival instinct ay nagbigay sa kanya ng huling lakas. Walang laman. Kahit naubos na ang kanyang lakas. Ang suntok na ito ay tumama pa rin sa punyal na hawak ni Carlo Reyes. At ito ay biglang nawala. Ngunit ang kanyang katawan ay sumugod na kay Jessa Santos. Mahigpit na sinakal ang leg niya gamit ang 2 kamay. Mamatay ka, mamatay ka. Huwag kang humarang sa daan ko. Nag-away silang dalawa sa gitna ng dugo. Parang 2 mabangis na hayop na naglalamas. Napakapangit, sukdulan ng kapangitan. Malamig kong pinanood ang eksenang ito. Para akong nanonood ng isang nakakatawang dula. Hanggang sa kapwa sila napagod. Nahiga sa lupa at humihingal. Ang mukha ni Jessa Santos ay nasira sa kagat. Ang isang mata ni Carlo Reyes ay nabulag. Kahanga-hanga, pumalakpak ako. Pero niloko ko kayo. Lumapit ako sa 2. Itinaas ko ang palakol. Ang aking ligtas na bahay ay hindi tumatanggap ng basura. Sa gitna ng desperadong hiyawan ng 2. Iwinasiwas ang kamay, bumagsak ang palakol. Ang dugo ay sumabog sa puting niebe. Tulad ng isang namumulaklak na bulaklak ng plum. Ang mga sama ng loob sa buhay na ito sa wakas ay natapos. Hindi ako nagtagal. Lumingon at nagwagayway. Ang mga bangkay sa lupa at ang mga labi ng armored vehicle sa malayo. Lahat ay napunta sa basurahan ng sistema. Ang pintuan ay naging malinis muli. Bumalik sa loob ng bahay. Naglakad patungo sa malaking bintana mula sahig hanggang kisam. Sa labas, patuloy pa rin ang malakas na bagyo ng niebe. Patay na ang mundo. Ngunit buhay pa ako. At mabubuhay ako ng maayos. Kumuha ako ng isang bote ng itinatagong whiskey mula sa aking kabinet. Nagbuhos ako ng 2 baso, isa ang ibinuhos sa lupa bilang alaala. Ikaw ang hangal na sarili. Itinaas ko ang isang baso sa langit bilang pagpupugay. Sa malupit at napakagandang bagong mundong ito ng katapusan. Kamusta? Ako si Benji Santos. Ang hari rito.